May magagalit kaya ulit ngayon sa pagpapakain ni mother ng mga aso? Second day na ni na mother sa Mindoro at alam nyo naman kung ano talagang pinagagagawa dito ni na mother. Lulayas ng lalayas at kung saan-saan talaga pupunta. For today nga, meron na naman silang naiplanong gala at syempre ang pupuntahan nila ay panibagong ilog na naman. Sabi ko nga parang ilog hunting na lang ginagawa nila dito sa Mindoro pero masaya rin naman talaga siya lalo na ngayon na summer. Bale lahat pala na nakikita nyo mga motor ay kasama ni na mother ngayon pagpunta sa ilog. At tingnan nyo naman yung madadaanan nila. Grabe, sobrang ganda rin naman talaga. Sabi ko naman sa inyo, bukod kasi talaga sa pagligo sa ilog, yung journey papunta doon, isa talaga siya sa mga napakagagandang experience. Tingnan nyo naman kasi yung dinadaanan nila. Diyos ko, talagang dito pa lang, hindi ka pa nakakarating sa pupuntahan mo, ay tanggal na ang problema mo at solve ka na. Iba rin kasi talaga ang mga tanawin dito sa Mindoro. Panalong panalo talaga. Kaya naman ang sarap-sarap rin maggala dito. Kaya naman kung maalala nyo, nung huli pang ang beses na umuwi si mother, ay talagang nilibot nila buong Mindoro, Oriental to Occidental. Sabi ko nga, sino ba yung makakaisip nun? Walang iba kundi sina mother lang. Diyos ko talaga, nagpakapagod sila doon sa road trip at inabot na nga sila ng gabi sa daan. Pero sabi nga ni mother, worth it na laman daw lahat. Sobrang saya daw at sobrang gaganda talaga ng mga napupuntahan nilang spots. Dito na kami sa sa Paitan. Pakinig yun naman na sinabi ni mother, andito na nga daw sila sa Paitan River. Hindi ko sure kung tama ba yung pagkakapronounce ko. Basta sabi ni mother, ayun daw ang pangalan ng river na Iti. Nung time nga na pumunta sila dito, napakarami daw mga tao talaga. Mukhang dinarayo nga talaga itong ilog na to guys, dahil nga sobrang ganda niya. Kung makikita nyo rin nga, grabe, sobrang lawak talaga. Tapos dito sa una nilang nilalakaran na to, pinong-pino pa talaga yung mga bato. Bale, ayan nga, nagsibabaan na rin sila dyan. Tapos yung mga lalaki na una na nga silang magbaba ng mga gamit na dala nila. Syempre, pwesto na sila kaya kailangan ibaba na rin yung mga dala nilang gamit para makapag-umpisa na rin nga sila sa pagluluto-luto. Alam nyo naman talaga sa mga ganito na outingan, uunahin talaga dapat ang pagluluto kasi siguradong after magsiswimmingan ay gutom na ang mga tao. Diba aminin nyo, ang paglangoy ay nakakapagod naman talaga lalo na nga kapag ganitong ilog nakalaban mo rin ang ragasa ng tubig. Pero sinasabi ko sa inyo guys, ang sarap sa pakiramdam kapag naliligo sa ilog. Ibang klase yung sarap ng tubig sa katawan, nakakatanggal talaga ng lahat ng problema. Anyways, ayan nga, pinapakita sa inyo ni mother ang itsura dito. Bale, yan mahaba-haba panlakarin yung kailangan nilang lakarin dyan para makapunta kung saan sila pipwesto. Kaya naman kanya-kanya silang dala para nga makadala na nila lahat ng mga gamit sa isang dalahan lang para hindi na pabalik-balik. Etong si Kuya Jomar nyo nga talagang meron pang hila-hila dyan. Akala mo maleta pero speaker yan guys. Talagang may dala pa silang speaker para naman mas masaya ang stay nila. Nung may napakalalaking bato na nga, eto na talaga ibig sabihin nandito na sila at dito na nga sila mag-i-stay. Basta talaga ilog, madalas may mga malalaking batong ganyan, diba? Pero isa nga yan sa mga nakaka-amaze sa mga ilog talaga guys, yung mga ganyang bato at si mother talaga hindi nakakapunta sa isang ilog nang hindi siya nanlilimot ng mga bato. Parang ginagawa niya nga yun na memory na nagpunta siya sa ilog na yun. Anyways, dito na nga magsistay sila dito sa parang may mga bahay-bahayan na yan pero gawa-gawaan lang din nila yan guys. Bale, dyan na nga sila nagpwesto guys at dyan na rin nga sila nag-umpisang magluto-luto ng mga dala nila na food. Syempre, mga babae ang tagaluto as per usual at ayan, inumpisahan na rin nga agad nila yan. Bali, may dala rin nga pala sila dyan ngayon na hotdogs. Pero sabi ko nga, in fairness, ang dami ulit nilang dalang pagkain ngayon. Tingnan nyo, punong-puno talaga yung lamesa nila at meron pa sa baba. Yung ilog naman guys, napakalinaw rin talaga ng ilog dito. Tingnan nyo, o diba ang ganda rin. Kaya naman ang mga bata na una talagang maligo. Tapos ang mga lalaksot, ayan, tingnan nyo, lumublob na talaga ng mga feet nila dyan sa ilog. Ang cute rin nga dito kasi yung pinag-i-stayan nila is katabing-katabi lang talaga ng ilog. As in, konting move mo, ilog na rin talaga. Yun nga lang, medyo mainit pero buti na lang may masisilungan ganito na konti. Bale, ito na nga papakita sa inyo ni mother ko ng itsura ng ilog dito from left to right. Grabe, napakalawak niya talaga guys. Kaya nga sabi ko, marami rin sila dito mga kasama at hindi lang itong grupo ni na mother. At sabi ko nga, dinarayo yata talaga itong ilog na ito. Sino ba namang hindi pupunta dito? Diyos ko, nakaka-relax tapos ang ganda-ganda pa, diba? Sabi ko nga, kahit hindi ka na maligo dito, kahit umupo ka lang sa kabilang tabi tapos magtingin-tingin ka lang, Diyos ko, talaga nakaka-relax na sa pakiramdam. Kahit manood ka nga lang ng mga naliligo-ligo dyan, ang sarap na sa pakiramdam or makiluto ka lang at makipagchikahan sa kamag-anak mo, talagang solve na solve nga. Kaya nga sila dito, ayan, talagang chikahan lang ng chikahan dyan na talagang walang katapusang tawanan, which is talaga nakakatuwa. For the ihaw pa nga sila dyan ng mais, saging at pata na rin nga ng hotdogs nila na lalafangin for today. Si mother naman as per usual, puro kalokohan yung pinagagagawa. Bale, may mga bote-bote kasi ng ganito. Tapos ang ginawa nga daw niya ay gumawa siya ng parang pinaka-floating kinemberlu. O diba hindi nyo carry ang pagka-DIY master ng mami natin.
Nakakatuwa rin naman kasi guys dahil kahit dito sa ilog ay may nakakilala nga kay Mother at sa Husky Pack TV. Kaya naman ayan, for the picturean nga sila dyan. Sabi ko nga, grabe ko saan lugar na yata tayo nakakaabot. Kaya guys, mag-comment kayo kung taga saan kayo para malaman namin kung saang lugar na ba tayo nakakaabot. Kahit nga ito si baby na kasama nila ay nagpa-picture na rin kay Mother. Nung time nga pala na nagpapa-picture sila, si Mother naman nag-uumpisa na talaga siyang magawa ng pagkain para sa mga doggies dito. Yes guys, sabi ko naman sa inyo itong si Mother kahit saan talaga pumunta, magpapakain ng mga aso. Basta may mga aso siya, talagang hahanap yan ang pwedeng ipakain sa kanila. Bale, simple nga lang din pala yung nilang food ngayon. Kaya naman ito lang rin yung pinakain nila sa mga doggies. Pero tuwang-tuwa na ang mga doggies sa ganyan, Naalala guys. Ko tuloy yung nag-comment noon, ganyan lang daw pinapakain sa mga doggies. Baka daw ganito, baka daw ganyan. Pero may isa nga nag-comment na sabi, hindi naman daw choosy ang mga aso. At sabi nga daw, ang mga aso daw ay may pagpasalamat talaga. Kahit anong ibigay mo sa kanila ay talagang tatanawin nilang utang na loob. Which is actually true. Ang mga aso hindi po maarte yung mga yan. Maaring merong mga doggies na picky eater. Pero yung mga doggies na makikita mo sa lansangan, kahit anong ibigay mo, malaki ng tulong para sa kanila. At sa totoo lang, minsan talaga mas better pa ang mga aso kaysa sa tao. Kumbaga mas okay pa yung mga pag-uugali nila. O diba? Anyways, ina nga si Mother, nagpakain na siya dito sa ilang mga doggies dito bago siya mag-umpisang mag-aliw-aliw at magligo-ligo dyan sa pinaka ilog na yan. Paano ba naman hindi rin talaga mawawala sa mga ilog na ganito ang mga doggies? Ewan ko ba? Talagang everywhere na sila. Tapos yung iba nga wala mga nagmamayari. Kaya kawawa, diba? Buti na lang nga nung time na to, walang nagsaway kina Mother. Walang nagsabi na, uy, wag nyo pakainin baka mga gatiyan. Ay, charis lang.